Oh, ganda guys, oh. Grabe usok na ito. So, pahinga muna yung Bergman natin. Kaya yung gamit natin ngayon, itong NMAX natin. Sarado nga yung Cannon Road, so wala silang ibang option kundi sa Marcos dumaan. Uy, yung ganda na ito, oh. Grabe yung ahon dito guys, oh. Wow. Guys, 2 bar na lang yung gasolina natin at nakakalahati pa lang tayo dito sa Marcos. Alright, dito na tayo. Woo! Wow, Baguio, ganda. Guys, and today is Tuesday, 1:48 AM. Mag-alas 2 na ng madaling araw. So, pahinga muna yung Bergman natin. Kaya yung gamit natin ngayon, itong NMAX natin, yung version 2. Pahinga muna si Bergman kasi meron siyang long ride na gagawin ng October at November. Abangan nyo yun. Maganda yung ride na yun, guys. Alis tayo. So yun, no, tatry natin tong NMAX natin na kung kaya ba niya yung 1 full tank mula Manila hanggang Baguio. By the way, ang NMAX is, ang kanyang fuel tank capacity ay 6.6 liters, mga ganyan. Unlike sa ibang maxi scoot katulad ng Honda PCX at saka ng Honda ADV, mga maxi scoot na yan, nasa 8 liters yung kanilang tank capacity. So itong si NMAX is meron lamang siyang 6.5 na liters ng tank capacity. At ang Baguio ay merong 270 kilometers mula Manila hanggang doon sa may Baguio. By the way, today ay sarado ang Cannon Road. Yan, sarado ang Cannon Road ngayong araw. Actually matagal na, parang bago pa mag September sarado na yung Cannon Road dahil nga dun sa may bandang Camp 2 nagkaroon ng soil erosion. Kaya yung bandang Camp 2 guho yung kalsada ron, yung kalahati ng kalsada. Pero sabi naman passable naman daw sa motor, kaso sa mga residente lang. So kung hindi ka residente, baka hindi ka makalusot, no? Pero yung iba naman siguro nakakalusot. Pero hindi na tayo hindi tayo magbabaka sakali na makadaan doon. So dadaan tayo sa Marcos Highway. Ang Marcos Highway ay mas mahaba ng 12 kilometers. Yon. Mas maikli kasi ang Cannon Road. Sa pagdating natin ng La Union, parang mga 34 kilometers na lang andoon ka na sa Baguio eh. Pero pag sa Marcos Highway ka dadaan mula dun sa may La Union, pupunta ka pa ng Pugo. And then from Pugo, doon na yung start ng climb ng packet ng Baguio. So total is mga 40 plus 46 kilometers, mga ganyan. Mas mahaba, mas long cut yung Marcos Highway. Kaya mas magiging extra challenge sa atin to kung makakaabot ba to ng 1 full tank. Sa kilometer 0 tayo magpapagas, meron tayong pinapagasan lagi doon sa may bandang kilometer 0. Siyempre para sa kilometer 0 talaga, no, yung start talaga. So yun, samahan nyo sa aking biyahe. Ingatan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay at samahan niya tayo. Alright. Ang NMAX pala, kine-claim nila sa website, kaya nila ng mag-average ng 35 up to 40 kpl. So kung yung 40 kpl, yung 35 kpl, ita-times mo sa 6 liters nito, ilang kilometers lang ang mararating niya. Ang Baguio is nasa 270 kilometers mula doon sa may kilometer 0 via Marcos Highway, kaya mas mahaba, maabot ng 270 kilometers. So expect nyo, mas mahaba yung biyahe na gagawin natin. Mas long cut ng konti, hindi naman sobrang long cut, mas mahaba lang siya ng 12 to 14 kilometers ata, dahil dun sa Pugo bago umakyat ng Marcos Highway. So yun. So ayan, mga takbuhang 60 lang tayo, 60-70, average tayo ng 60-70. Siguro pagdating natin ng mga Tarlac mamaya, Pangasinan, yung medyo maluwag na yung kalsada, yan, hataw tayo ng 80 dyan. Para hindi rin masyadong malakas sa gasolina.
guys, welcome to Manila. Ayan na, Manila na tayo. Maynila. Maynila. Ayan guys, nandito na tayo sa Luneta. Ayan, sa kaliwa natin yung kilometer 0. Ayan dyan. Sasandito yung monumento ni Rizal. So usog lang tayo ng konti. Lagpas dito sa stoplight na to. Ayan si Rizal. Lagpas lang dyan ng konti. May gasolinahan dyan. Yun, dito tayo sa may tapat ng pier. Okay na, sakto. Meron din ata. Teka, check ko. Ayan, let's go. Medyo natagalan lang kasi hindi ata activate yung ano nila, yung sa debit card. Ayan, so ito, reset natin tong trip A natin. Ayan. Ayan, 0-0 na. So let's go. Eto na. So yun nga, ulitin ko lang, takbuhang ano lang tayo guys, takbuhang 60-70. Siguro mabilis na natin yung 80 para hindi ganun kalakas sa konsumo ng gas. So ito, dire-diretso lang ako. Sa Malabon ako lagi dumadaan Tapos ang labas nun sa may Valenzuela, MacArthur Highway na yon. So yun guys, dito tayo sa MacArthur Highway. Pagkaliwa natin dito, yan, MacArthur Highway na yan. Yung daan, dire-diretso lang yan. Wala na kayo masyadong lilikuan dito. Time check yan, 3:23. Galas 4 na. Nga pala ngayon, mas mahaba na yung gabi. Kumbaga mas mahaba na yung dilim kaysa sa umaga, yung maliwanag. Kasi nga bare months na at paamihan season na. Mga bandang October, yan, nag-a-announce yung Pag-asa niya na amihan season. Amihan season na. Ganda rito sa Angeles, Ang lalaki ng parol nila dito guys, Oh, lalaki ng parol, Wow, ganda. Ganda guys. Lalaki ng parol. Ito ba yung Christmas capital of the Philippines? Alam ko San Fernando kasi may nakalagay yun doon. Yung San Fernando, nabasa ko yung sa may arko nila. Parang lantern capital. Parang ganun. Sikat yung Pampanga sa Sa Cavite naman, yung Imus, parang kiniklaim nila na Christmas sila. Ewan ko, basta nabasa ko rin yung dati sa arko nila Guys, Tarlac na tayo. 95 kilometers. Full bar pa rin ang ating gasolina. Woo! We're officially here. Bamban Tarlac. Grabe, konti na lang yung ilaw rito Kamusta na kaya yung former mayor na ito, So, kaka 122 mag-122. Bumalik sa full bar yung gas. Kaya na 4 bar na Nag 4 bar na yung gas kanina 122 kilometers. Nag 4 bar na yan kaya napauna ulit ako ng camera para i-report sa inyo na nagbawas na yung bar natin. Kasi bumalik ulit dun sa full bar. Stop over tayo dun sa may Shell Select sa Tarlac City. Yan na guys, stop over muna tayo dito sa may Shell Select sa may Tarlac City. Dito ako madalas talaga stop over. Grabe naman full bar pa rin yung gasolina natin. Hit lang tayo ng Cobra dyan. Let's go. Alas na tayo rito. Yun, nagbawas na siya ng bar. Time check 5:49. Sabi sa Google ang tawag nito, ang sunrise is 5:45. So mga kanina pa, medyo kanina pa nagsikat itong araw. So ito, dire-diretso na tayo hanggang hanggang
Hanggang doon na tayo siguro bago tayo umakyat ng Marcos Highway. CR break lang din tayo dun sa may Shell La Union. Yan, tuloy-tuloy na tayo guys. Good morning! Good morning sa ating lahat. At palabas na rin naman na tayo ng palabas na tayo ng Tarlac City. Dahil yung sunod na ito, yan na, dadaanan natin yung Paniki, Bagong San Manuel, yung Moncada. Yan, sunod-sunod, dadaanan natin yan. Nagfag tong helmet ko. Grabe dun guys, hindi ko ba, ang kapal ng fog Zero visibility. Ulan? Fog ba yan? Tignan nyo, nakatanaw nyo ba? Zero visibility Ngayon lang nakakita dito na hinamog tong area na to. Palang tayo ng Tarlac City. Tignan nyo guys. Ayun hamog Ayan, maraming salamat po. Nasa na tayo. Hindi ko alam kung ano yung sunod na bahay ng Tarlac City. Hindi ko alam kung Herona ba. Parang Herona Wow, ang ganda ng morning. Ayun yung araw guys Wow, ganda. Ganda dito sa Tarlac talaga. Ayan na, approaching na tayo ng Paniki, Tarlac. Ganda ng sikat ng araw ngayon Ayun Ang lamig sa area na to. Lamig dito sa may Paniki. Wow, ang ganda. Mamaya doon sa may Bagong San Manuel, maganda rin dun yung paglagpas mo sa arko. Tapos pag bumaling ka ng tingin dito sa may kanan mo, ang ganda ng mga puno-puno ron. Welcome to Paniki, Tarlac. Paniki na tayo. Wow, bango. May pandesal. Agad tong oras talaga, amuyan ng pandesal ngayon Ganda dito Morning here. Wow. Lawak, grabe. Haba. Mahabang kalsada ng Tarlac. Tuloy-tuloy yan. Paglagpas pa natin ng Urdaneta, Pangasinan, yan, papuntang Binalonan hanggang Sison. Lawak niyan. Lalawak ng mga kalsada dyan. Walang traffic. Siguro ang matraffic lang mamaya doon sa may stoplight ng Villasis, sa may bago magtulay. Yun, lagi kasing choke point doon masikip yung kalsada bago magtulay. Woo! Time check is 6:29. Kita nyo ba? Ganda guys Ganda naman liparan dito. Approaching na tayo ng Pangasinan. Time check 6:34. Good morning sa atin mga taga Pangasinan. Good morning. 6:34, mag-aalas 7 tayo sa asfalto. Okay, welcome to Pangasinan. Woo! Na guys, ito na yung tulay ng Villasis. Approaching Villasis na yan. Itong dulo ng tulay na to, Villasis na. Nga pala, nagbawas na ng bar ulit. 4 bar na lang siya. 2 na yung nabawas. Pero yung full bar kayo na, tagal din bago nagbawas ng isa. Ayan, the vegetable bowl of Pangasinan. Lubak-lubak dito sa dulo. Natitrigger lalo yung ihi ko. Doon na titiisin ko na lang to hanggang Shell Rosario La Union. Doon na lang ako magsi-CR. Ayun na, dito na tayo sa mismong bayan ng Urdaneta.
Mga 30 kilometers na lang, nasa mismong arko tayo ng La Union. At papahinga muna tayo doon saglit. Lagok ulit tayo ng ano lagok ulit tayo ng Cobra. CR break na din bago tayo umakyat ng Baguio via Marcos Highway. Okay, so kitang kita na dito yung bundok na aakyatin natin mamaya. Taas yan, 1,500 meters elevation ang Baguio. Pero pagdating natin ng season yan, medyo start na ng ahon dyan sa season eh. Ano yan eh, falls flat, patag na ahon. Hanggang makarating tayo ng La Union, Pugo La Union tayo daan. Yun naman, rolling hills naman yun, yung sa Pugo La Union. Tapos pagdating na natin ng Marcos Highway, yun na, tuloy-tuloy, puro ahon na yun. Kaya tinan natin kung makakarating ng Baguio to. Kasi ahon na yung mga susunod nito, mas malakas sa sagas yun eh. Let's go, let's go. Malapit tayo sa La Union. Eto na, approaching na tayo ng tulay ng La Union. No, dito pa lang guys nakasulat na oh, Cannon Road close. So dito pa lang, di ka na makakarating dun sa may paway na daan. Dito na nakalagay dyan oh, Cannon Road close. Ayan oh, Cannon Road close. Ang arko ng La Union. Woo! Dito na ulit tayo. So this time, hindi na muna tayo sa Cannon Road. Sa ano tayo dadaan? Marcos. Nagmamadali itong isa, paunahin na natin. Yan, La Union, no? La Union. Dito na tayo. CR break muna tayo. Tiniis ko lang yung aking pantog. Ihing-ihi na. La Union. Yan. So far 214 km going to 15. Mabilis na lang maubos yung bar. At meron pa tayong kulang-kulang 50 kilometers pa yung ating babiyahihin na ahon. Kung patag lang, aabot pa tong 3 bar natin. Pero dahil puro ahon yun, mas malakas na yung kain ng konsumo ng gasolina nun. Kaya tinan natin, let's see kung makakaabot tayo sa Baguio ng isang full tank. Kaya tara, CR break muna tayo dito sa may Shell Select. Shell ano to? Shell Rosario La Union. Let's go. A few moments later. Tara na guys. Akit na tayo. Baguio lang kaya? Sarado raw eh. Pang ano lang, mga residente lang nakakadaan. Mga residente lang nakakadaan. Marcos. Ingat kaya. Naka GS si boss oh. Ingat po. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Mukhang aakyat rin ng Baguio na naka GS kanina. Ayan oh. So doon pa lang sa may tulay ng La Union, sinabi naman na sarado ang Cannon Road. So huwag na nating ipilit guys. Huwag tayong maging pasaway. Yeah, dito tayo. Pakaliwa tayo. Okay. Ayan. Yan, pakanan na yan. Yan, papuntang ano yan, Cannon Road. Eto, dito tayo, Marcos Highway tayo. Let's go. So dadaan muna tayo ng Pugo, Rosario. Tapos parang mga 12 kilometers yun eh, bago tayo mismo aakyat sa mismo Marcos Highway. So yan, pagdating nyo rito sa may circle na to, ito yung first exit lang. Kasi ito, tanong to, T-Flex. Yan, kung naka 4-wheel kayo, dyan daan nyo. So ito, first exit. Dito rin pala yung truck, unahan natin yan. Okay. Tapos dire-diretso lang bago tayo makarating dun sa mismong paakyat ng Marcos Highway. Dire-diretso lang to guys, mga 12 kilometers mahigit to. Dire-diretso lang, wala naman na kayong lilikuan dito. Tapos yung dulo nito, pakanan, pa Marcos Highway na yon. Woo! Let's go! Yun lang guys no, pag sa Marcos Highway talaga kayo dadaan, ang kasabayan nyo rito, mga truck, mga bus, lahat ng klase ng sasakyan dito. Sa Cannon Road kasi more on private vehicles lang yon, walang mga truck tsaka bus doon. So dito, though maluwag naman talaga dito sa Marcos Highway,
Pero yun nga, may kasabayan ka talagang mga truck dito. Pati yung mga commuter bus, dito lahat dumadaan yun sa may Marcos Highway. Eh, wala tayong choice eh. Sarado yung Cannon Road, kaya tiis tayo dito sa Marcos Highway. Tara. Let's go. Ayan na ata yung bundok na aakitin natin, no? Hindi ko alam, pero parang yan na yun eh. Dire-diretso lang. Ganda na rito, spaltado na. Dati hindi eh. Ayan, spaltado na. Kakatuwa naman sa part na to, more on spaltado na talaga. Dati yung huling daan ko dito, ano pa to, matagtag. Lalo yung, ewan ko, basta meron ditong part na sobrang ano eh, masisira yung motor mo sa lubak eh. Parang dito nga sa part na yun, no? Kaso wala na, inayos na nila. Good job, ano, good job Pugo, Rosario La Union. Pugo La Union pa? Oo nga, magkaiba pala yun. Dito nga yun guys, oh. Okay na dito. Hindi na siya yung nakakasira ng motor, yung lubak-lubak. Dito magugulating ka dito dati ng mga ano, magugulating ka ng mga biglang lubak. Ngayon okay na, espaltado na. Pinaganda na nila. Dapat lang kasi sarado madalas ang Cannon Road eh. Madalas may landslide, may soil erosion. Kaya tama lang napagandahin nila to. Lapit na tayo, malapit tayong Kumanan pa Marcos. Mga less than 4 km na lang yan. Let's go! Eto na guys, yung dulo ng Pugo. Eto na. Tapos eto na, pagkanan mo rito, eto na yung Marcos Highway. Paakyat na to ng Baguio. Ito na, puro ahon na to guys. Puro ahon na to. Let's go. Ayun yung aakyatin natin, ang taas oh. Ayun oh, kitang kita ko yung mga parang tower ba yan sa taas. Ayun oh. Kita ba sa camera? Medyo maliwanag kasi yung bundok na aakyatin, kitang kita eh. Tuesday ngayon, wala naman siguro masyadong traffic. Ayan, pansinin nyo guys, yung KPL natin pababa na ng pababa oh. Kaya na 51 yan, ngayon 50 na lang. Ahon na kasi to eh. Mas malakas na ang konsumo ng gas dito sa ahon. 34 kilometers to na ahon. Kaya mamaya 2 bar na lang yan. Tapos mamaya magbiblink na yan. Grabe. Sobrang sobrang tagtag ng kalsada rito. Parang bandang gitna pa yung mag-i-start yung mga asfalto eh. Dito sobrang tagtag. Naawa ako dito sa GoPro ko yung nasa harapan, no? Ang lakas ng alog. Okay ba tayo dyan? Grabe yung ahon dito guys oh. Wow. Sikong malala. Ito, asfalto na sana. Tagtag, arigo. Yun, naspalto rin sa wakas. Ang lakas ng tagtag eh. Yan, overtake tayo. Yan, lampasan na rin natin yung bus. Grabe usok na ito. Sabi guys oh, magpo 48 kpl na lang. 48 kpl na lang to, something. Taas pa tayo. Ang lamig na ng temperatura dito. Naramdaman ko na lumalamig na yung temperatura dahan-dahan. Ayan, puro puno na kasi rito eh. Hindi ko alam kung ilang kilometro pa tayo. Wala kasi tayong cellphone holder eh. Hindi ko nakabit. Dumating yung cellphone holder ko. Kaso nung kinabit ko na dito, bumabangga. Yung isa kasi nating cellphone holder, yung Moto Wolf, nandun sa Bergman natin. Yung sana maganda eh, multi-directional yun eh. Kahit anong posisyon yun eh. Kaso wala, andun sa Bergman natin. Hindi ko na tinanggal. Ang lamig na. Pasok yung lamig sa jacket ko.
Malaking bagay yung ginawa nating chill ride kanina, no? Doon sa may mahabang patag. Mula kaninang alas 2 ng madaling araw nung umalis tayo, chill ride lang yun hanggang makarating tayo doon sa may paanan ng Quezon Road. Kaya medyo malaki-laki yung natipid nating gas. Baka nga hanggang La Trinidad pa or Atok, kaya makarating to ng Atok ng 1 full tank. Depende, tingnan natin sa Baguio. Pagdating natin sa Baguio, malay natin kasi from Baguio to Atok, ano lang naman eh, parang 50 kilometers, mga ganon. So pag hindi pa tayo nag 1 bar dun sa may Baguio mismo, kaya to ng Atok 1 full tank. Kaso hindi naman tayo pupunta ng Atok. Hanggang Baguio lang tayo. Guys, 2 bar na lang yung gasolina natin, no? Nakakalahati pa lang tayo dito sa nakakalahati pa lang tayo ng Marcos. So sakto siguro 1 bar to hanggang makarating tayo ng town ng Baguio. Malapit na tayo doon sa tulay, o malayo pa. Hindi ko familiar dito kasi lagi ako sa Quezon Road dumadaan, guys eh. Quezon Road lagi ako nadaan kasi shortest yun eh, pinakamaikli. Kung galing ka ng Manila, pinakamaikli yung Quezon Road, packet ng Baguio. Magkakalaban natin dito, guys, oh, pag sa akit tayong bundok, yung nag-build up na yung mahabang line nila dahil merong mabagal sa unahan. Normally mababagal yan yung mga truck eh. Yung mga commuter bus mabibilis naman yan. Hindi yan may laban sa ahon yan. Yun, katulad nun, yung truck, bagal niya. Tara mo itong bus na to, ang bilis. Mabilis yan mga yan. Basta commuter bus, mabibilis yan. Ayun, nag-build up na naman, no? Inaabutan, nagkakalagpas lang natin dun sa isa, may nag-build up agad ulit. Okay, let's go dito. Medyo matagtag lang. Yeah, okay lang, hindi naman ganun katagtag. Pero delikado, guys, malumot. Ayun, may blue back. Thank you, kuya. Balik ka tayo dito sa main road. Okay, eto na naman, may na-build up na naman. Grabe dito, ang haba na ito. Hanggang saan kaya to? Okay, ito lang yung truck na yun. Yung truck na yan nagkukos ng mabagal na usad. Let's go. Ang sasakyan ngayon, Tuesday naman, weekdays lang. Ako nga pala, kasi sarado nga yung Quezon Road. So wala silang ibang option kundi sa Marcos dumaan. Yung ganda na ito, oh. Kung bukas lang yung Quezon Road, bawas sana yung sasakyan dito. Naalala ko tong part na to, guys, oh. Inabot na kami ng dilim dito nung nagbinike namin to, eh. Ayan, mga yan, grabe. Malamig. Tapos sobrang hirap na. Kasi imagine mo, nagbike ka ng Cavite hanggang La Union, 200 something kilometers yun. Tapos after nun biglang aakyat pa kayo ng Baguio, Marcos. Walang pahinga yun. One shot namin ginawa yung time na yun eh. Eto, sunod tayo dito. May sasakyan. Thank you. Ayun pa, taas pa niyan, guys, oh. Yun na, ito na, malapit na tayo sa may tulay. Approaching na tayo ng tulay. Ito na, guys, yung tulay. Alright, dito na tayo. Woo! Ay, nakakatakot ang dulas na ito. Dahan-dahan lang tayo. Baka mag-slide tayo rito sa tunnel. After na itong tunnel, ito na yung tulay na sinasabi ko. Tapos paglagpas niyang tulay na yan, grabe na ang tarik niyan. Sobra. Ito na. Ayan, palipad muna tayo ng drone dito. Liparan ko tong tunnel. Ganda na ito dito, eh. Tatabi tayo. Dito. Ayan na yung tulay, eh. Let's go.
tulay guys. Si Kuya umarang. Pa-overtake kuya. Wow, Baguio. Ganda. Naalala ko dito yung pinaglampingan namin eh. Yung mataas kaso mafog di kita. Doon o banda sa may Tuba Benguet. Eto na guys. Dito na yung ano, start ng Matarik. After netong tulay na to, start na ng Matatarik. Sobrang tarik na ahon. Walang puknat to, walang recovery. Eto na, ayan na oh. Baguio proper 5 km. Yan, pag nabasa nyo na yung ano na yan, start na dito ng Matarik. So 5 kilometers to na mapupuknat. Matatindi. Walang puknat na ahonan. Thank you. Let's go, ito na yung ahon. Grabe, ramdam mo dito yung gapang mo. Dapit na tayo. Ito na, pag ganito na katatarik. Ito na, may naabutan tayo ditong mabagal na pacing. Truck to, truck. Truck na mabagal. Ano to? Ba't nakahinto tong mga to? Ano yan? Ba't sila nakahinto? Guys, ito. Grabe, gapang talaga mga truck dito. Tingnan nyo. Mas mabilis na ata yung lakad ng tao eh. Grabe, gapang talaga mga truck dito. Lampoknat na ahon to. Traffic guys. Malapit na sa Baguio to eh. Malapit sa town. Kaya ang traffic dito. Tsaka naipon na rin yung mga sasakyan dito. Kaya ganun, bumagal na rin yung daloy. Dito lang tayo sa gilid. Bakit kaya naipon? Talaga pag sa Marcos Highway talaga wala, doon pa traffic. Hanggang town kaya to? Tingnan natin. Sana hindi. Ang haba oh. Wala kasi, sarado kasi Cannon Road eh. Ay, singit. Kasya ba tayo? Kasya. Let's go. Hanggang dito sa may mismong town. Ito guys, ano na to? Town na ng Baguio to. Bakit ka huminto? Grabe, lalaki ng bakal oh, kakapal. Dito pala, dito nag-iipon yung ano, dito nag-iipon yung traffic. So yun, nakaakyat tayo na meron pa tayong 2 bars. And kaya pa to hanggang Atok. Kasi ang Atok is 50 kilometers lang naman galing dito eh. Yan, dito yung paakyat ng ano, yung glamping site, yung Valley Point dyan sa may Tuba. Paakyat yan dyan. May Shell dito, magpapagas tayo kasi Baguio na talaga to eh. Ito na yung Baguio mismo. Pagas tayo dito sa Shell. Tingnan natin kung nakailang kpl tayo. Dito sa ating gauge mismo, sabi niya 46.9 kpl, 'di ba? From 52 yan guys. Kanina inaalagaan natin sa may patag 52. Tapos itong umahon tayo, naging ano na lang, naging 46 na lang, 46 kpl. Pero tingnan natin, syempre yung gagamitin natin is yung full tank method. Ayun, nag 1 bar tayo. Umabot tayo guys. Nag 1 bar. Umabot tayo dito sa may Shell, Baguio. 1 bar na lang. Tingnan natin kung makakailang kpl tayo eh. Tingnan natin kung makakailang litro tayo. Nag 1 bar siya eh. At pag umusog pa tayo, siguro sakto to sa Atok. Kung 1 bar na siya, sakto siguro sa Atok to. Tingnan natin. Hindi ko na check kung ilan yung odometer. Yung odometer, hindi ko na check kung ilan yung kilometers natin. Parang 260 something din eh. 260, 270 ata. Check natin mamaya pagbukas. So umabot tayo ng 5.34. 5.34 no. Full tank, pinultang ulit natin. Umabot ng 5.34. So tingnan natin kung magkano tayo. Compute natin sa cellphone. So yun, compute na natin. Check natin. 265.3 divided by, naka 5.3 liters tayo eh. So naglalaro ng 50 kpl. 50 kpl oh. Taas na to guys ha. Para sa NMAX, ang claim lang naman ng NMAX eh
sa mga siguro sa yung dun lang sa city driving lang, mga 40 plus kpl lang yan eh. Minsan nga pag medyo harurot ka pa, rat-rat ka pa, yan mababa ang ano, mababa yung kpl na ibibigay sa'yo. Pero guys, Manila to Baguio, umabot tayo dito 1 bar. Kita nyo naman kanina, naka 1 bar, halos sakto lang. At yung KPL natin nung full tank method is 50 kpl. So not bad, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaya pa yun umabot ng atok eh. So ngayon, reset na natin ulit to, yung trip A natin. Okay, so let's go. So yun guys, no, siguro kahit sa Cavite ako magpa full tank, or kahit sa Tagaytay na ako mag-start ng full tank ng one shot Baguio, aabot ako sa Baguio, no? Kasi dumating tayo ng Baguio na 2 bar pa, nag 1 bar na lang dun mismo sa may gasolinahan eh, at hindi pa nagbi-blink yung gas natin. So aabot yon kung yung pacing natin is yung ginawa lang natin na pacing, which is 60 kph lang, 60 kung medyo highway siya, mga 80 kph. So yun, kahit sa Cavite pa tayo mag-start ng 1 full tank, kahit sa Tagaytay, aabot tayo sa Baguio ng 1 full tank only. Let's go! Ayan, dito tayo sa tulay. Eto, pag binaba mo yan, tapos dun, pag kinanan mo yan, Cannon Road yan. Eto. So dahil sarado yung Cannon Road guys, hindi na natin nakita yung Leon. Lagi nyo naman nakikita sa vlog ko pag nakakita ko dito. Ngayon lang naman natin siya hindi makikita. So yun, ayos din, saktong sakto. Manila to Baguio, 1 full tank. May natira pang 1 bar sa atin sa motor natin. Nag-pay off yung ginawa nating chill ride dun sa may patag guys eh, mula Manila hanggang La Union. Yung chill ride lang talaga, hindi tayo humataw. At humina na lang yung KPL natin nung umahon na tayo sa Marcos Highway, kasi nga mas malakas na yung fuel consumption yan eh, dahil puro ahon na yan. So yun, hanggang sa mga susunod nating biyahe. Kung bago lang kayo sa channel na to, yan, please do like, comment, and subscribe na rin kayo sa channel natin. Hanggang sa mga susunod nating biyahe guys. Woo! God bless sa ating lahat. Let's go.